Tapos siguro baka pwedeng instead of bigyan mo lang sila ng ayuda right away, 5,000, 10,000. Baka pwede bang bigyan na lang sila ng negosyo? Baka pwedeng yung 4-piece pag-aralan natin sa CREX na hindi na 4-piece, bigyan na lang sila yung mga families ng puhunan para, you teach them how to fish. Huwag mo na sila bigyan ng isda. Give them a hook or a net so that they can fish. So, mas maganda siguro gano'n para hindi natin tinuturuan sila na parang dole out nila, nakaabot yung kamay nilang gano'n. We teach them how to work. Use the money na pampuhunan nila para naman at the same time, umiikot sa economy, di ba? It will help kahit na sabihin nila natin, Miss Karen, one good example is Bangkok. Di ba? Yes, yung kanilang strict just economy. said President Marcos Jr. has ordered the temporary suspension of the release of the funds, and you said you had a source in Malacanang who told you. Can you expound on this? Even before the SONA, Ms. Karen, even before elections, na pinahold na ni PBBM lahat ng flood control projects. Yung kaya nga may tawag sila yan, naka-FLR. If you hear FLR, it's a term like for later release. Pero karamihan dyan by the billions, hindi pa pinapayagan ni Presidente kasi may nakita siya, there is a problem. Nag-umpisa yan, Miss Karen, nung matapos siya mabatikos ng last SONA na flood control. Tapos sabi niya, malapit na matapos, remember? Malapit na, natapos na, 5,500, binaha tayo. Medyo na-shock din yung Pangulo. Like, what happened? Kinausap niya ang DPWH. As according to my sources, nag-usap sila. Sabi, sir, may mga flood control kasi na hindi naman talaga nakatiwangwang lang, nakatenga lang dyan. It's not, wala talaga, hindi nagamit. So, ginawa ni PBBM, hinold lahat, itong for this year, lahat ng flood control. Dahil nakita niya kalokohan at nakita niya, napakalaki, tinitignan niya, bakit ito? Wala namang baha dito pero may flood control siya. Bakit naman dito? Dapat dito yung flood control. Tapos nakita niya na may mga lugar na sobrang laki ng flood control. Tapos isang company lang ang gumagawa. Tapos unfortunately, may-ari pa, politiko. So nagdududa na sabi ni BBM, parang 1+1 lang naman yun. Kaya nga, pinahold niya. Sa totoo lang, Miss Karen, maraming umaray na politiko. Kasi, iba ito gagamitin sana nila pang-kampanya, hinold na Pangulo eh. At wala siyang pakialam na no, in fairness to him, kasi nakita niya something is wrong. So, kaya nga, ngayong SONA, expected ko na yun, na itatackle niya yung flood control na yan nung SONA. Kaya nga, nagpapalakpakan mga tao. Kasi, alam na lahat, Miss Karen eh, wala tayong maayos na flood control. Kaya nga, during election campaign, I was saying, hayaan na ang flood control sa DPWH. Hindi trabaho ng politiko mag-identify ng mga baha. Trabaho yan ng Public Works and Highways. Total, every city, every town, every district, meron namang district engineer, di ba? Anong trabaho ng mga yan? Magpalaki ng... No. So, Senator, are you saying that, the flood control budget allocation for 2025 alone is at 346 billion. That's in my chart of the budget. Kasi from 2011 to 2025, 1.9 trillion ang flood control budget. But that's 2011 to 2025. Pero 2025 alone, it's 346 billion. So in the chart that I have, di ba nagkaroon ng 142 billion additional sa DPWH. This was the controversial 2025 insertion, right? Are you saying yung mga nakalagay doon na flood control, Bulacan, Sorsogon, Davao, Misamis, etc., hindi mo na i-release or hindi ni-release? Meron talagang release na nakita nila talagang kailangan na. Pero marami doon, Miss Karen, na hindi naman binabaha, naka-flood control. So, yun ang nagdagduda yung Pangulo. Hindi naman siya siguro tanga, kaya hinold niya, naka-FLR yun. That is the problem. Alam mo, tama naman si Secretary Bonoan, hindi lang panahon ngayon. Huwag sisihin yung administration. Actually, it goes beyond even panahon pa ni PGMA.
So kay PGMA, ang problema, panahon ni dating Pangulong Erap and then PGMA, ang focus nung yung kanila mga pork barrel nasa FMR, Farm to Market Road, kasi tubong lugaw yon. Isang lugar, papadalhan lang ng bulldozer, tatambakan ng graba, FMR na, which is mali. Kaya nga, binago yan ng konti. Noong panahon ni Pinoy yata, ginawa hindi. Dapat ang FMR sementado, pwedeng bilaran ng mga bigas, ng mga palay. Yun ang ginawa yata. So, after nun kay Gloria, nagkabaha tayo, Ondoy, remember during the time of PG, dyan na nag-umpisa yung mga flood control. Actually, may master plan na. We heard that flood control, panahon pa ni, nung panahon ni Pinoy na magkaroon ng baha, yung Ondoy pala, I'm sorry, may master plan na sila Marojas dati na catch basin yung Manila Bay, and then magkakaroon lang ng spillway going to Manila Bay pag mababa na yung kwan, pero doon mo na sa Laguna, di ba? Hindi naman na-implement. Ang nangyari, naging per district ang implementation. Mangyari, hindi naman na napupunta talaga sa flood control, Ms. Kay. So will the Senate also investigate this? Yes, definitely, Ms. Karen. We've talked about it already. Papasilip yan. As a matter of fact, may bill na final. Kasi ang problema dyan, marami daw mga politiko, ang kanilang trabaho is ang kanilang sideline ay mangontrata, mga kontraktor. Senator Cheese filed last Monday a bill na parang ganito if you're a politician, you are not allowed to have a construction business up to third degree. Pati mga pinsan mo hindi pwede magnegosyo pag ikaw ay politiko. Kasi ang mangyayari, yung pondo mo, ikaw din ang gagawa o yung pamilya mo, di ba? Yun. Well, I think overall, you do have 6 more years ahead of you. Your last statement to close, what can they expect from Erwin Tulfo? All I can say, Ms. Karen, I promised na I will really work, di ba? Na they voted for me and I said, and di ba, you interviewed me and then you asked me this question like, what can you tell of the people? Sabi ko, if you will vote for me, hindi masasayang ang boto mo. So, and that's what I am going to do, di ba? I will keep on working. Later nga, dahil na-assign na yung social services, social justice and welfare, I will be meeting with the Secretary Rex Gatchalian para pag-usapan namin yung mga problema, kung ano ba mga problema. Isa dyan yung we will be tackling is like baka pwede naman gawing konti na lang yung mga requirements pag humingi ka ng mga ayuda sa gobyerno. Kasi ngayon, napakadaming requirements, isa yan. Tapos siguro baka pwedeng instead of bigyan mo lang sila ng ayuda right away, 5,000-10,000. Baka pwede bang bigyan na lang sila ng negosyo? Baka pwedeng yung 4-piece, pag-aralan natin sa Rex na hindi na 4-piece, bigyan na lang sila yung mga families ng puhunan para, you teach them how to fish. Huwag mo na sila bigyan ng isda. Give them a hook or a net so that they can fish. So, mas maganda siguro gano'n para hindi natin tinuturuan sila na parang dole out nila, nakaabot yung kamay nilang gano'n. We teach them how to work. Use the money na pampuhunan nila para naman at the same time umiikot sa economy, di ba? It will help kahit na sabihin nila natin, Ms. Karen, one good example is Bangkok. Di ba? Yes. Yung kanilang street economy. Ang problema dyan, yung mga LGUs natin, hinuhuli, kinakasuhan, etc., mga illegal vending, etc., dahil sa sidewalk daw, natitigil, hindi nakapagnegosyo. Ito yung mga negosyo na makakatulong sa ekonomiya.